Hello everyone. Welcome again sa ating Visayang Black Ship episode. So I'm Wolver. Aradigan ang pangalan ko My social media name is Wolver. Okay? So anyway, the last episode is napag-usapan natin. It's about the perfumes, ito love story perfumes ng pen shop. At the same time, since love story siya, we talk about love. No? So, ngayon, bigay tayo ng 5-2 kasi parang kulang yung oras, no? So, at yun sa last episode sinasabi ko na dapat mas maganda when it comes to love, unconditional love talaga. Kasi dalawang klase ang love. Conditional love and unconditional love. Yung conditional love, yun yung love na may nakarami kang standard. Dapat ang jowa ko matangkad. Dapat ang jowa ko ganito, graduate na anak. Dapat ang jowa ko maraming pera. Dapat ang jowa ko may kotse. Yun ang mga standards mo. Yung iba tumandang dalaga kasi marami siyang standards. Pero minsan sa pag-ibig, pansin niyo, marami kayong standards. Pero napunta tayo sa mga tao na wala sa standards natin. Di ba how miracle ang daw? And then natatadal kayo kasi nata-adjust ka. Di pa pasunod-mahan mo yung tao. Kailangan mo siyang tanggapin ng buo. You have to accept the person. Kasi you want to adjust things. Hindi ang true love. That's unconditional love. From conditional love, may unconditional love. And that's perfect. Kasi sa totoo lang, wala naman tayong mga perfect na tao. Grabe na mga imagination. Ay, mga imagination yung mga standard, yung mga jowa. Ay, Diyos ko. Hindi ko naman sinasabi wala talaga. Yung mga standard na hinahanap nyo. Meron. Meron man existing man yung mga standards sa gusto nyo. Ang tanong, yung gusto nyo yung standards. Magugustuhan na kayo. Kasi yung mga taong gano'n, ito yung standard na gusto ko. Kung existing yan, ang tanong, hindi mo rin alam ang standard niya. Diba? Kasi minsan, mahilig tayo maglagay ng standards. Nakalimutan din natin na kailangan natin ayusin nating buhay. Para tumaas din ang standard natin. Ibig talagpayan natin sa buhay. May iba kasi ang daming standard. Hindi naman kumikilos sa buhay. Alam niyo sa totoo na. Maganda pa yung pumasok sa relasyon na both kayong dalawa is stable. Hindi yung, ay, manodijowa ko na mayaman kasi mahirap from me. Diba? Huwag naman gano'n. Kailangan din pag tapos mag-compete na kayo, matagpuan mo na yung love mo. At paano may trabaho pa or may source of income ka, di ba? As in, let's face the reality na hindi talaga totoo. Bahalag sabihin basta loving. It's not true. Okay? Anyway, may nagtataka ba bakit ako na Tagalog? Guys, we need to speak Tagalog because some of my viewers are Tagalog. Kasi nakita ko sa mga vlogger na Bisaya, di ba? Minsan may mga Tagalog na sasabi, sana i-raise translate niyo. I just, Lord, hindi ako marunong mag-idiot eh. Ito nga video, ito pinapanood yan ninyo, wala nga mga Bisaya. Ay na magtagalog na lang ako. O pinalog niya na ako. Kasi dyan yun yung Tagalog ko, mas yes. Kasi alam niyo guys, ilang daw ni na ang ininom ko, hindi pa rin mambot ang Tagalog ko, ay hayaan niyo na. So back to love tayo. So ito pa may mga kaibigan tayong feeling experts sa pag-ibig. Sisipin na yon yung feeling expert sila in a way kung saan kapag nasasaktan ka or may mga kaibigan din nabigo sa pag-ibig na kaya na sinasabi, kasing bigay lahat. Ba? Sasabihin ng mga kaibigan, huwag mo ibigay lahat, dapat magpira ka sa sarili mo, dapat ibigay mo na 50%, magpira ka ng 50% sa sarili mo, huwag mo ibigay lahat, dapat magpira ka. Alam mo yun, napaparaning ako siya sa ganyan. Ano ba yung mga advice na magpira sa sarili? Ano bang panatin sa pag-ibig kulang? Ano yan, pritong isda na magpira ka sa sarili mo? Don't you know that if you really fall in love, is the end of pa talaga, at talagang totoo yung pagmamahal naman mo. Hindi ka na magpira. Ano man yan, I love you, ito send you up in phone. Then man mapagmahal, hindi. Iba naman, dapat marunong naman timbangin mo yung pag-ibig. So naman magbili ng timbangan, sa tayo mabili ng timbangan. Sa mga expert magbigyan ng ganyang advice. Timbangin mo mabuti bago mo yung desisyon sa pagmamahal. Sige, saan matimbangan niya? Timbangan ng saging, timbangan ng bigas, paano man. Diba? Kasi di ko mag-gets. Huwag mo ibigay lahat. When you're falling in love, hindi mo naman sakat. Ang panay magte-text ka. I love you. Or
Baka it is mo, I love lang wala you. O so tatanong yung jowa, o bakit walang you? Kasi nga sabi ng kaibigan ko, yung ibigay lahat o tira sa sarili nito. Ganon? Pero alam na to lang ha. Don't think na hindi ko naintindihan yung ganong advice. Yung mga advice ng kaibigan natin na sinasabi na huwag mo ibigay lahat. Kasi minsan, yung iba na over na. No, and marami na kasing masyadong bulag din sa pag-TV. Hindi sila bulag sa physics. What I'm trying to say is, yung pagbigay nila, yung the way they show their love na sobrahan. Iba may mga babae na kinaloka mga bakla. May babae na binira ang jowa nila ng sasakyan, motor, iba pa na pinapaaral ng seaman. Kung nakasakay na ng barko, iniwan sila. Nagkadalasan sa biktima nila, may mga babaeng matatanda. Iba mga babaeng matatanda. Yan mismo, inano yan. So, yan ang mga lalaking manungwa po ng sa seaman. Pero hindi lahat ha, ang makarinolarit na seaman, o yung judge, o nabase ako sa experience ng kaibigan ko na matandang babae. Diyos ko, naparal ng seaman mo, nakasakay ng seaman o nakabuntis sa ibang babae mas bata. See, yan ang sinasabi ko, o kung may manager yun na parating bakla, o inampun niya 12 years old, inampun niya, para siyang groomer ba tawag dyan? Kung dati nang si Ocho dinawa na yun, pero pinakaral niya, seaman off. Maghiwalay pa rin sila na punta sa babae. Kasi ako naniniwala ako, ang lalaki, paano talaga sa babae? Ako na even in this kind of gender of mind, hindi pang nakikipag-relasyon sa straight na lalaki. Gusto ko pag straight na lalaki, friends na. O if pinaka-deep na just friends with them if is pangdaram na pero yung mag-commit ako naman, at gusto kong yung ang sarili ko sa sitwasyon ko saan. Mamahalin ko yung lalaki na parang asawa na ayaw ko. Kasi Diyos ko, hindi naman ako bobo. Kind of, no ba, kung totoong straight, at however, kung yung totoong straight. Tapos marami din nga yung mga bakla, feeling straight, na namamakla. O alam yung term, ang bakla, namamakla. No, may mga bakla kasi na hindi halat ng bakla, ng gwapo, namamakla. Iba usapan nun yan. But we're talking about straight. Straight talaga yung lalaki. Apato sa bakla. Straight talaga ang lalaki. Babae ang gusto talaga niyan eh. No question na yan. Grabe na hirap ng debate yan. Pero dito nga ba may LGBT numbers ko. Dahil ako na nanonood na again sa sinabi ko. Pasensya na iba-iba tayo ng opinion. Pero yan sa akin. Pero hindi ko naman sinabi hindi ko sinabi na ako. Hindi totoo yung pamamana binigyan ng lalaki. Ang sinasabi ko na, hindi tayo kayang mahalin ng lalaki na gaya sa babae. Nag-kiss niya yung point. Baka i-bash ako. Kaya ang bilis niya pang mag-bash. No, i-bash yung agad ako din sa baba sa comment section. Diyos ko, kilala ko na kayo. Huwag kayong ganyan. Ha? Kasi simula ka na ako sa vlogging, i-bash ako na ako. Surrender na ako mag-vlogging nito. Hindi pa nga perfect ko. Ano tayo tambak nun. So, okay? Sabi ko, yes, pwede tayo mahalin ng lalaki. Pero not the same as ang babae. Kasi ang lalaki, matino, ay plano sa buhay. Ba't ang asawa talaga yan? Diba? Yun talaga. Well, hindi ko sinasabi hindi matino yung mga jowa niya. But what I'm trying to say is, kung totoo straight sa nanap niyo 101%, ba't hanap talaga ng babae? Oo. You have to enjoy na lang the moment na nasa inyo pa. Kasi somehow, ito totoo din tayo, iba? Yung iba graphic niya ma-discriminate sa mga bakla na kawawa naman yung lalaki ng water sa pero kung magsabi ng lahat, maraming mga lalaki nakatapos ng engineer C1 at pati Ma'am Corosa na natulungan na mga bakla. Bakla lang tingin nyo sa amin, pero paano nakatulong naman kung makagrabe na iba, grabe kayo makasabi ng salot, mapag-umulan ng bakla agran. Grabe ito na patan, iba mga viewers. No, tulungan luwin to sa bakla na yun. Grabe tayo ha. Ganun na may kalapas, amotot lang kami ng window na Diyos ko, mayos eh. Okay? So, nandito na muna next episode na tayo kasi almost 10 minutes na. Okay? Usapan natin yan next episode. So, anyway, thank you so much. Click the subscribe button kung may konsensya kayo na mag-subscribe kayo para may konsensya kayo. Charot. Thank you again and then see you in my next episode. Bye-bye.